Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay sabay-sabay natin pag-aralan ang pag-step ng paglalakad step by step. So dahan-dahan lang ang ating gagawin. So bago natin umpisahan yan, kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Alright. So, ang una po natin gagawin, ganito na po. Una po natin gagawin ay step at a time. Ayan. Parang one by one lang. Ayan, doon po ako nag-umpisa. At gamit po rin natin ang cane. Ayan. At syempre, mapapansin nyo po, meron po ako rito weights. At bukod sa weights, doon sa loob po ay meron pa siyang foot drop. Ayan. So, hindi pa rin po ako makalakad na maganda pag wala akong foot drop. So, ganito pong ginawa ko step by step. Ayan, dito po tayo sa malayo Ayan, ganyan po. Ayan. Ayan, make sure na sa harap din po natin ilalagay ang paa. Doon din po sa harap ang hakbang. Ayan. Ayan, ganyan po. Ayan, ganun po. Kasi po kapag naglalakad po tayo, ang hakbang po, ang normal na lakad po na stroke ay papaganyan po, di ba? Ayan. Ayan, ganyan. Hindi siya nililiko, di ba? Pero pagka yung step by step muna, una po yung malakas, tapos sa pantay. Ayan. Ayan, ganyan po. Ayan, one step at a time. Ayan. Ganun po ang gawin natin. Ayan. Ngayon, gawin po natin. Ayan. Pero sa harap po. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, gagawin natin ay ihakpan natin ang abante. Ayan. Ayan, ganyan po. Okay, again. 1. Ayan, forward na po. Ayan. Ayun, ganun po. Ayan. Sa pakikita ko naman po sa side. Pakikita ko sa side. Ayan, sa side po ay iniangat ang paa parang ganito po. Ayun, buhat. Nakalikod, nakataas. Buhat. Ayan. Buhat. Ayan. Yun, ganun po. So, dapat bago po natin pala gawin yon ay lagi po natin gagawin ng mga exercise na marcha, parang ganyan po. Ganyan. Ayan. Ayan. Kapag nagagawa nyo po yan, ginagawa na po ito ng mga naka-recover na. Ayan. So, pag ganyan na po, ayan, yung nakakapag-marcha ka, ganyan lang po yan yung parang pinakita ko nung una. Ayan, medyo tumataas pa ang aking kamay at saka bumabalentong pa. Ayan. So, papakita ko po sa side. Ayan, ganyan. Ayan.
Nangangatal pa ako, no? Oh. Ayan. Ayan. Pero ang gagawin po muna natin ay one step at a time. Parang ganito nga. Paghakbang, kapantay lang. Yan, ganun po. Ayun, yung po mga step na para makapag-umpisa sa paglalakad. Mga ka-stroke, alam niyo ba ang iyong weights sa paa? Ito po parang ganito. Ayan, hindi po nakikita. Ayan, ganito. Yan po ay nakakatulong din para matanggal ang pangangatal. So, ang aking pong paa, magpahanggang ngayon, ako po ay 4 na taon na recover sa stroke. Pero magpasanggang ngayon, ay gumagamit pa rin po ako ng foot wrap. Nilalagyan ko rin ng weights. So, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng paglalakad pag walang weights. Ayan, so, ipapakita ko po sa inyo ang aking lakad pagka walang weights. Ayan, medyo maayan po, nangangatal. Nangangatal siya. Ayan. Pero at least, naihakbang ko naman siya ng maayos. Ang mahalaga nga ay yung maihakbang mo siya ng maganda, na maayos, para makarating ka sa nais mo paroonan. At least, ikaw ay nakakalakad na, kahit pa paano, paunti-unti. Ayan. Tsaka yung mga pag-atras na ganyan. Ayan. Ayan. Pero pag walang weights, tingnan nyo, pag naka-side, ayan o, nakakatalo. Ayan o. At saka si Pandi pa rin po ako nakakatakbo kasi natatakot ako tumakbo eh. Ayan. Ipapakita ko nga pala sa inyo ang pagbaba ko sa hagdan. Ang pagbaba ko po sa hagdan ay one step at a time. Ultimo pagbaba ko ng hagdan ay isa-isang step kasi natatakot akong bumaba ng magkasunod na dalawa kasi natatakot ako mahulog eh. Hindi naman natin kailangan magmadali, kaya dahan-dahan lang para sigurado. At least ang mahalaga ay nakakababa ka at nakakapanhik ng hagdan. Hindi natin kailangan na magmadali. Dahan-dahan lang. So, ayan. Yung po mga pinakita ko, yun po step by step ng paghakbang at paglakad. Ayan. So, magpasa hanggang ngayon po kasi ang aking lakad ay zombie mode pa rin. Nadadaya ko lamang po ng foot drop kasi meron po akong foot drop. At yun po isang nakakatulong para laging nakaganyan ang ankle. Ayun, so magandang paghakbang, nauna ang sakong. Yun po ang aking paglalakad. So, pero yung pong mga pinakita kong paghakbang, ay kung naililiko mo na rin lang naman na yung tuhod, ay ganun po ang gawin nyo. Tapos i-exercise nyo po yung one step at the time. Ayan. So, hindi naman po naman kasi tayo nagmamadali. So, gawin po natin yan kahit every other day. Walang kailangan talaga mas masipag ka sa araw-araw para lagi ka may exercise sa bawat araw. Ayun, wala pong imposible sa nagsisikap at nagsisipag. Ayan. 'Di ba? Para ano pa kung susuko ka rin lamang. Pero ayan, nabanggit ko rin po yung mga pagsuko. So marami po kasi na napansin ko at nakikita ko rin sa marami po nagko-comment sa atin sa Facebook, hindi lang sa YouTube, ay yung pong mga kasama nila sa bayan na stroke ay dumadanas po ng depression. Ayan. So ako po ay dumanas din ng ganyan. Ang malaki pong may tutulong niya sa pagka nadidepress kasi hindi pa niya matanggap ang nangyari sa kanya, babago pa lamang na stroke, ay mas makabubuting kausapin ng sino mang membro ng pamilya na kasama sa bahay
o kaya ay ang asawa o mga anak, dapat po ay laging kinakausap. At siyempre, mas maganda kung makakausap ay yung mga kagaya rin niyang na-stroke na katulad ko. Ayan, so yung po mga diyan ang mga kung nadidepress ang inyong kasama na na-stroke sa bahay, ay pwede po kayong mag-message sa akin. At siyempre, mabibigyan din po natin ng magandang advice. Halimbawa ko na nga sa inyo ay yung aking sarili. Ako po ay na-depress din dahil hindi ko po matanggap ang nangyari sa akin noong una. So, inuulit ko po, ako po ay 4 na taonang stroke survivor. Bagamat ako ay nakasurvive na, ay palaging namin naiiwan ng residue na tanda na ikaw ay na-stroke. Ayan. Pero pag nakopong kaya, mukha ko hindi na-stroke. Pero pag ako naglakad na, ayan, doon naman makikita. Meron na mga, yung iba, nakakatakbo na, mabilis na lumakad, pero ang kamay naman nila ay mahina. So, hindi po lahat ng na-stroke ay pare-pareho ang kondisyon ng katawan. At lagi rin po yan may naiiwanan. Ayan, kagaya sa akin, ang daliri ko, naiwanan din. Ayan. So, yun po muna talaga ang aking pinakita sa video ngayon, ang paglakad. At yun po ay base rin sa aking experience na ginagawa. Ayan. Paunti-unting paghakbang. At least, kahit papilay-pilay ka, ay nakakarating ka naman sa nais mong paroonan nga dahil sa ikaw ay nakakalakad na. Dapat natin tanggapin yun. At inuulit ko rin po, tayo nga po ay talagang hindi makakabalik ng 100% talaga. Pero malaga ay nakakasabay ka na nga sa normal na pamumuhay. Nagagawa mo na rin ang mga gusto mong gawin. At ang mahalaga ay yung makabalik ka sa iyong hanap buhay kahit na ikaw ay hindi pa perfect. Yan. Ako po ay isa rin akong PWD. Yan. Dati hindi ko matanggap na ako magiging PWD. Pero ngayon, PWD ako. Yan, at least, may discount. Nakaka-discount tayo. So, yes. So, basta lagi po natin tatandaan, kailangan talagang masipag ka, matyaga ka maghintay, at lakasan lagi ang loob. Pahalagahan natin ang buhay. Enjoy natin ang buhay. Tayo buhay pa. Ayan. Walang edad, walang ano pa man. Basta enjoy natin sapagkat tayo pibinoy pa ng Diyos. Ibig sabihin ay may gagawin pa tayo sa ating mundong ginagalawan. So maraming salamat po sa panonood. At ito nga po pala ang aking misis. At talaga naman siya rin napakatyaga rin nag-alaga sa akin na at least hindi niya ako sinukuan. At talagang hindi niya ako iniwanan. So palakpakan po natin ang ating mga asawa na talagang nandyan lagi sa tabi natin. Hindi tayo iniwan. So maraming salamat. At lagi natin tatandaan, ito huwag niyo kakalimutan, tayo pong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas! Yes, titigas ang katawan. So maraming salamat po, Thank you guys, I love you all.